Hello everyone, welcome back. This is Josebel, the housekeeper of Maryland. Welcome back. For today's content is about how to keep your plants healthy inside your house. And before that, I would like to update everyone about my snakes plants that I uploaded more than a month ago. For that content, I gave everyone a tip on how to bloom the flowers. So I did mention too that if you bloom your snake plants, is a sign of good luck, and the more flowers you bloom, the more prosperity comes to your family. And is this true? I will answer that question in a few minutes, and I promise you, so please stay tuned. I have had this snake plant for 30 years, and it was a gift from my wonderful father or adopted father. His name is Ramon Lumosbog. So after 30 years po, no, nag-decide na po ako na iripat po ang aking snake plants dahil po masyado na po talaga siyang mabigat at saka yung dahon po niya ay umabot na po ng 3 feet na masyado na po talaga matanda, kaya medyo nag-decide ako na pagpahingahin na po, no. So anyway po, ito na po yung update ko sa niripat ko na snake plants, na kung mapupuna po nyo ay umusbong naman po yung dahon. So that's good. That's a good sign po. So meron din po isa na hindi nalanta po siya, no? So this is really normal. Pero yung ilalim po niya ay green. So umaasa pa rin po ako na magiging okay po yung snake plants na yon. Normal po ito dahil siguro dahil bagong environment, okay lang po yan. At since nung maripat ko po siya more than a month ago, 2 beses ko pa lang po siya nadidiligan. But dahil nga po umuulan din po dito sa Maryland, ay kaya po na parang na-overwater siya. But that's okay po. It's okay. Huwag tayong mabahala at malaki pa po ang ating pag-asa. At i-update ko po kayo dito sa snake plants ko, no matter what po, okay? So anyway, magandang spot po itong kinalalagyan ng mga snake plant ko dahil ang tumatama po dito sa kanila is yung early morning sun at late afternoon sun. So this is good. Very, very healthy po. So now let's talk about 4 tips of how to keep your plants healthy inside your house, okay? So number 1 is learn the requirements for the plants, okay? So bago po tayo bumili ng halaman, no, alamin natin ang requirements nito. And then isipin natin, kaya ba natin yung responsibilidad? Dahil pag bumili po tayo ng halaman, ay para din po tayo nagkaroon ng another baby sa loob ng bahay, okay? So please, learn the requirements for the plants. Number 2, enough sunlight. So, for me po, it doesn't really matter kung morning sunlight or afternoon sunlight ang makukuha ng halaman. Ang importante po ay makakuha sila during the day. Kaya kung mapupunan nyo po, lahat po ng halaman ko ay nakaharap po sa bintana. At kung magpa-party po ako, ay nire-relocate ko po lahat yan for decoration. But anyway, after po ng party, ay binabalik po sila sa spot nila kung saan po nakakakuha sila ng sunlight. By the way guys, this is my garden croton plants. Last summer is like na-direct sun po siya at kaya nasunog po yung more than kalahati ng dahon niya. Kaya ang masasabi ko lang po is hindi po siya gaanong namulaklak ngayon, but that's okay anyway. Gusto ko po sa inyong pakita na na-revive ko ang halaman dahil po sa spot po niya. So anyway, number 3 is water your plant in the morning. Para po sa akin, first thing in the morning po, bago po sumilip ang araw, ay dinidiligan ko po ang mga halaman ko, okay? Dahil po ang mga halaman po natin, once nakakita po sila ng sun or nakaramdam sila ng init ng araw, ay nag-automatic po na sumisip-sip po yung mga roots nila. So which is good. Kung tayo po mga tao is kumakain tayo ng breakfast para energetic tayo later on, so ganun din po ang halaman. Kaya importante po talaga na dinidiligan sila sa umaga. So, hi Vincent, did you sleep good last night? Finally, right? Yeah. How's your breakfast, guys? Good. Good.
At kung maaari lang po, no, kasi may mga iba po na nagdidilig sila sa gabi kung kailan lang po sila may time. Iiwasan po natin ito dahil alalahanin nyo, sa gabi po wala pong araw at yung roots po ay hindi po niya sisiptipin yung mga tubig na nilagay nyo. So, ang mangyayari nito, mag-i-stay yun ng overnight and then uulitin na naman po nyo. So, doon na po mag-uumpisa ang magkakasakit ang halaman nyo. So, please, iwasan po nating magdilig sa gabi. Number 4, and this is kind of gross, ano? So I'm so sorry, but this is real, okay? Fertilize your plants with morning pea, okay? I learned this from my grandmother at kaya naman po, ginagawa ko rin po dahil nakita ko po kung gaano po ka-healthy yung mga halaman niya noon, especially po yung kakao niya, okay? Marami pong tanim ang lola ko ng kakao and I'm so happy na ako laging pinapakain niya bago niya gawin yun na kape. So anyway, the measurement doesn't need to be exact, but you do need to dilute it to avoid burning your plants, okay? So, urine is extremely high in nitrogen, and as you know, nitrogen is one of the primary building blocks of all plants' life. So anyway po, sasagutin ko po yung tanong ko po kanina, no? Kung totoo po bang good luck or nagbibigay ng prosperity pag napabulaklak po natin ang snake plants po, no? Para po sa akin, kung magsisikap po tayo, magsisipag, at samahan na rin po natin ang dasal. Ang Diyos po ay laging may awa at ibibigay po niya sa inyo kung ano man po ang inyong kagustuhan. Maraming pong salamat!